Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 22 hanggang 28. Naku, Merry Christmas mga Taurus. Ano po naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan? Let's see. Start na po tayo. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Taurus sa mga mensaheng dapat nilang malaman this week. Okay? Your overall energy, meron po kayong the Devil card. Interesting, huwag mo itong katakutan. Mamaya pag-usapan natin. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need, you have the Ace of Cups. Yes. In the area of what's affecting your current energy, the King of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, meron po kayong the Emperor card. Wow, beautiful. In the area of your challenge, meron po kayong the Knight of Wands. In the area of your fortune, the Ten of Pentacles. Wow, kaching. I-claim mo to, titigan mong mabuti, it's yours. Napakaganda. Pera. Swerte, abundance. In the area of your divine messages, the Death card. Beautiful. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Taurus, thank you po muna sa mga donations, sa mga hindi nag-skip ng ads. Naku, malaking bagay po yan. Salamat po. Salamat rin po sa mga like and comment. Malaking suporta rin po yan sa paglago ng ating channel. Thank you po. So, at the background of your reading, meron po kayong the Hermit card. Okay, sabi ng yung spirit guides, this week, Taurus, kailangan mo daw alamin sa sarili mo. You need to find the answer para mahanap yung kalutasan or kasagutan sa mga tanong mo. May mga issues may mga questions may mga iniisip ka mga bagay and you don't know how to solve it or hindi mo alam kung ano yung tamang hakbang. Sabi ng yung spirit guides, hindi mo daw kailangan maghanap ng napakalayo or mag-aligaga masyado. Because narinig ko dito, alam mo yung sagot alam mo yung posibilidad, alam mo yung pwedeng gawin. Kaya nga lang, parang nahihirapan kang harapin yung truth, maybe because you're afraid of what will happen or you're afraid kung papalya ka ba o hindi. Sabi dito, you need to shine. Kailangan ilabas mo yung naramdaman mo. Huwag mong solohin. You need to go out so that ma-free yung isip mo sa sobrang limitadong kilos para malaman mo yung tamang sagot. Because most definitely, this week the answers will come. Okay? At medyo lalaya ka na din dun sa parang paghahanap. Because narinig ko dito, you want more, you want to be better, you want to achieve this, achieve that. At hinahanap nyo ways para makatumbok ka doon. Pero may paraan at nasa puso mo yung paraan. So you need to really ask yourself, introspect or self-reflection to see kung ano ba talaga yung para sa'yo at hindi. Okay? Bigyan kita ng card of the week. Abundance. Yes. Wow. Congrats po. Abundance comes from inner fulfillment. Inner fulfillment and outer effort. So sabi dito, kapag alam mo na talaga ang gusto mo, kapag malinaw talaga sa'yo yan, madali na sa'yo ang i-attract lahat ng magnetized abundance sa buhay mo. Example, may pangarap ka, hindi mo alam kung anong gusto mong negosyo ang dapat gawin dahil nga balak mong bumili ng bahay. No? Halimbawa lang. So, gagamitin mo yung negosyo para makaipon ng malaki. And now, hindi mo alam kung ano yung negosyo ang gusto mo. So, you need to really introspect. Ask yourself, saan ba ako magaling? Ano ba talaga ang passion ko? Saan ako liligaya? Doon mo simulan para mahanap mo yung sagot mo. Parang ganon. Okay? So, you will know the answer. Kaya, relax ka lang. Especially at the center, meron kang the devil card. Merong mga kumakadena sa'yo na kailangan mo i-let go. Especially this week. Mga takot, judgment, panghuhusga ng ibang tao, o kaya kadenang control ng magulang mo, kinokontrol ka ng mga anak mo, ng partner mo, no? So marami ako nakitang pag-control sa iyo na kailangan mong kumawala doon. You need to let go of yourself. And sabi ng yung spirit guides, you need to figure out kung ano ba yung humaharang sa iyo kasi parang meron Either ikaw to, baka ikaw tong
may pumipigil na energy. Halimbawa, mali pala yung pananaw mo, puro negative yung iniisip mo. Example, hinahanap mo kung ano ba talaga yung para sa'yo. Kayang-kaya mo namang isipin pero laging nangunguna yung mga fear, yung mga panliliit sa sarili, no? Kumbaga parang self-sabotage ito, no? So make sure na tapangan mo ang sarili mo. Huwag kang papakadena sa mga bagay na lilimita sa iyong mga dapat abutin. Okay? Clarify natin siya. So Taurus, since ito po ay December 22 to 28 reading, ano yung mga Christmas wish mo? Naku, Paskong Pasko na, Merry Merry Christmas. Ano po ang mga wish nyo, mga ine-expect mong makuhang regalo, mga balak mong gawin this week? I-comment mo yan sa baba. It will come true. Okay? Yun, lumabas. Kunin natin the Eight of Pentacles and the Page of Swords. Yes, Eight of Pentacles all about putting your effort, putting your hard work para lang makawala ka dito. Sabi, kapag daw inarmasan mo ang sarili mo ng tamang impormasyon, makakawala ka dito. Okay? Kailangan mo daw sumubok kahit na hindi ka sure. Kailangan mo daw lumaban kahit na hindi ka ganun kasigurado. Pero kung alam mo na kaya mo, magagawa mo. Okay? Armasan mo ang sarili mo ng mga tamang impormasyon. Example, balak mo nang kumawala sa isang um, controlling na mga anak, example. So, yung mga impormasyong malalaman mo, pwede mo ikausap sa kanila na parang, uy, mga anak, okay naman to eh. Okay naman ako dun eh. Bakit hindi niyo ako papayagan? Bakit niyo ako minamaliit? Eh, kayang-kaya ko naman kasi ganto-ganto. So, may mga impormasyong ka mapanghahawakan na pwede mong sabihin sa kanila para yung control or yung kadenang binibigay nila sa'yo ay lumuwag at makalarga ka na, pursue ka na ng mga bagay na gusto mong abutin. It's all about advancement in your life. Pag-abante, pagiging busy sa mga bagay na gusto mong gawin. Magagawa mo lang daw ito kung lalaya ka dito. Kaya, you need to absorb a lot of information para maging backer mo, para ma-explain mo sa mga kumokontrol sa'yo na, okay ako doon, okay yan. Kasi ganito nga. So may meron kang pruweba, kumbaga. At lahat sila maniniwala sa'yo. Parang ganun. Okay? In your what you need to focus, meron po kayong the Nine of Pentacles. You need to focus on your happiness. Enjoy, enjoy. Alam ko marami kang gastos this week, Taurus. Marami kang binibili. Ikaw pa man din yung mahilig mag-shopping, mahilig sa mga earthly material things. Ano ko, kung bibili, nakita ko bumili ka ng sapatos, bag. I don't know why. Pero kung talagang mga bagay na ikakasaya mo this week, alam ko wala namang masama dyan kasi season of giving to, season of receiving din, no? So, enjoy the things that you have. Gamitin mo yung season na ito, tong Christmas break, to have fun, to bring heaven on earth, and ipundar mo yung mga bagay na magdudulot sa'yo ng labis-labis sa saya. Kumbaga, ito yung moment talagang, alam mo yun, papakinabangan mo yung pinaghirapan mo buong taon. Kasi deserve mo yan. Okay? The Nine of Pentacles being clarified by you have. So, kamusta ngayon, Taurus? Saan ka magpapasko? Saan ka magpapasko this week? Comment down below po. The Nine of Pentacles, the Four of Swords. Yes, panahon to para mag-relax, para mag-bakasyon. At saka tanggalin sa isip, i-release sa isip lahat ng negativity, lahat ng mga stress, lahat ng mga everyday work problems. Panahon to para mag-relax, mag-enjoy kasama ang pamilya, and also ibigay mo sa sarili mo yung well-deserved mong pahinga. Okay? Napakahalaga po nito. In what you need, you have the Ace of Cups. You need to focus on your happiness. Sundin mo daw ang puso mo. Kung saan ka masaya, saan ka maligaya, sundin mo yon. Huwag kang papapigil sa mga ito na wala nang ibang ginawa kundi pigilan ka or abalahin ka or talagang maging balakid sa mga gusto mo. Parang you need to honor the happiness that you want to give for yourself. Hindi ka tulad dati na parang lahi ka nagsasakripisyo, ikaw una nagbibigay sa kanila, halos lahat na lang binibigay mo, paano ka naman, no? So, ang lesson sa iyo, Taurus, ng iyong spirit guides, paano ka makakapagbigay kung wala nang laman yung cup mo. So, make sure na pinupuno mo muna yung sayo. Hindi mali, hindi makasarili na unahin mo ang sarili mo. Okay? Hindi mali na bigay mo man sa sarili mo yung mga bagay na gusto mo kasi
Deserve mo yan eh. Pinaghirapan mo yan eh. So, value your happiness. Value what makes you feel whole, what makes you feel complete. Karapatan mong ibigay yan sa sarili mo. Okay? Ace of Cups, clarify natin. Ace of Cups being clarified by, you have the Two of Wands. Yes, you need to get out of your comfort zone. Kung meron ka na nakasanayan ng isang bagay and then you realize, teka, para paulit-ulit lang ako dito parang may pattern na, parang hindi na ako masaya. So, habulin mo yung kaligayahan mo. Papasukin mo yung energy. Kasi, kaya ka napapaisip ng ganyan kasi may binibigay sa'yo si God na bago. So, you need to grow. You need to expand. You need to see kung ano yung mga bagay na pwede pang makuha mo na walang-wala sa ginagalawan mo ngayon. So alam ko marami kang iniisip kung lalarga na ba ako? Am I ready for the risky things? Am I ready to grow? Am I ready to have more? So kailangan mo alamin sa puso mo kung gusto mo ba talaga 'yon. And kapag sinabi ng puso na yes, this is something that I want, you need to take a risk and make a move at abutin yung mga bagay na never mo pang naranasan, never mo pang na-try, pero para sa'yo talaga. Okay? So, wait for a bountiful blessing na talagang labis mo ikakasaya at magdudulot sa'yo ng pag-advance sa buhay. So, congrats po. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the King of Pentacles. Sa King of Pentacles, sinasabi ng yung spirit guides na huwag mong sayangin yung isang bagay na maganda ang tubo o maganda na yung andar nang dahil lang nakinig ka sa mga negatibong ito. Whether tao to, sitwasyon, bashers mo, o kaya ikaw mismo. No? Kasi nakita ko rito napaka-promising. May pundasyon, may magandang andar yung isang ginagawa mo. Kaya upang makalaya ka dito sa mga kadena na yan, you need to really explore your options. Kailangan talaga marami kang alam sa ginagawa mo, sa ginagalawan mo para alam mo yung pasikot-sikot at hindi maantala ang trabaho mo o ang paggalaw mo. Okay? Para hindi maantala yung proseso o yung paghihirap mo dyan. You need to be really sigurista at saka practical. Ano ibig sabihin ng practical? Dapat kayang-kaya mong gawin. Dapat kayang-kaya mong simulan ngayon. Yun ang practical eh. So, make sure na ikaw ay nakatutok daw sa mga bagay na gusto mong lumago at gusto mong tumibay sa buhay mo. Para sa security mo, security ng pinansyal, security ng future, security ng pamilya, hindi ba? So, whatever you're trying to build, make sure na ikaw ay hindi papakadena at hindi mapanghihinaan sa pagbuo nito. Okay? Tapangan mo ang sarili mo because it will grow in your favor. Okay? King of Pentacles being clarified by, you have the Ten of Swords. Yes. Wag mo laging isipin na hindi mo kaya. Wag mo laging isipin na, ay baka maulit yung dati. Ay baka masira na naman. Ay baka wala akong magawa. Ay baka hindi para sa akin yan. Don't think negatively of yourself. Binibigyan ka ng chance ni God na bumangon, tumayo, no? Para hindi mo na mabalikan tong gantong area ng buhay mo na hikahos, nakalubog sa kumunoy, gumagapang, nag-struggle. Para hindi ka makabalik dito, kailangan talaga natin seryosohin kung ano yung mga bagay na tumutubo sa buhay natin. Example, meron kang online shop, meron kang online selling, pero minsanan mo lang ginagawa, nahihirapan ka na nga. So, you need to really put a lot of effort doon sa nagpapayabong sa buhay mo para hindi ka na bumalik dito sa area na to. Okay? Napakamagandang paalala niyan para sa'yo. In your near future, you have the Emperor card. Emperor card, sinasabi na yung spirit guides, asahan mo 14 days, 14 weeks, or 14 months, or 4 days, 4 weeks, or 4 months. Sabi ng yung spirit guides, babalik ka na sa dati mong sistema. Yung para bagang everything now is under control mo, no? Kung nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang ang gulo-gulo, ang daming nangyayari, iba't iba yung mga proseso, tapos minsan hindi mo na naintindihan kung saan napunta, bakit ganito yung outcome. Pero ngayon, kontrolado mo na lahat ng bagay. Kumbaga ikaw yung CEO, tanaw na tanaw mo lahat na nangyayari sa baba, and kayang-kaya mo umaksyon pag kinakailangan. So now, sabi ng yung spirit guides, you need to have a um, confident action. Dapat confident ka sa bawat bagay na ginagawa mo. Pinag-iisipan, disiplinado ka, so that kung ano man yung outcomes na gusto mo pang gawin in the near future, ay maging pabor sa'yo.
no? So malaking apekto at malaking factor sa success mo ang ginagawa mo. Ready ka bang lumaban pag kinakailangan? Ready ka bang umaksyon kapag nandiyan na yung problema? Ready ka bang maging disiplinado pag kailangan nandun ka everyday? So, you need to show them all who's the boss. Ikaw ang boss. So, kailangan ipakita mo na you're a wise leader, you are a good team player, team leader, at kaya mong mag-work under pressure. Kapag nakarating ka na sa moment na to na kayang-kaya ko na, sisiw na halos lahat ng bagay, at saka you're on the top of the situation, mawawala na yung mga takot mo, mawawala na yung mga alinlangan mo at duda mo sa future. Kasi kayang-kaya mo na eh. Magagawa mo na, kumbaga. The Emperor cards being clarified by the Eight of Cups. Yes, makakawala ka na dun sa chaos. Makakawala ka na dun sa mga bagay na hindi ka masaya at tatapang ka na nahabulin yung mga bagay na gusto mo. Maybe because dati, hindi ka makapagdesisyon tungkol sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Para nagtitiis ka sa isang bagay before na akala mo okay na ako dito, kahit mahirap, kahit na hindi na ako masaya, basta okay na ako dito. Nag-uugat yun sa practicalidad and also takot na mag-grow. You have a big chance to grow, pero parang nahaharangan ka ng mga takot mo. Here, sabi dito, basagin mo yung mga kasinungalingan sa isip mo. You can achieve more, you can be better, you can be greater than what you are right now. Kaya iwanan mo na yung mga bagay na alam mo sa sarili mo na hindi ka na masaya or wala ka ng paglago. And you need to be strong enough to walk away from things na alam mong dehado ka o alam mong wala ka nang wala nang saysay yun sa'yo. Parang ganyan. So, rebuild yourself, build your empire. Don't doubt yourself pag alam mong kailangan ng gawin yung isang bagay. Okay? In your challenge, meron po kayong arrogance and shame and guilt. Sabi dito, wag ka daw masyadong maere or ma-ego o ma-pride. Kapag merong mga pagkakamali, tanggapin, be accountable, and itama. Okay? Matuto ka daw kilalanin yung mga pagkakamali mo or mga kabulukan sa sarili mo para mas maging improved person ka. You also have shame and guilt. Huwag mo daw ikahiya kung saan ka nagkamali. Huwag mo daw ikahiya kung saan ka nadapa. Part yon ng pagkatao mo at part yon ng pagkatuto mo. Kung talaga natuto ka doon, hindi mo na kailangang ikahiya yon. Kasi it benefited you in the long run. Okay? In your challenge, meron po kayong the Knight of Wands. Nakita ko dito may darating sa yung magandang balita. Noona parang sobrang laki o sobrang ganda, and then baka atrasan mo, baka hindi mo gawin, baka ipasa mo sa iba or mapabayaan mo yung opportunity. So, sabi na yung spirit guides, huwag kang magpakadena sa mga takot mo. Lumaban ka, sumugod ka. Be a go-getter, be adventurous, try new things, explore new territories, explore new experiences na hindi mo pa nararanasan. Ito yung panahon na maging discoverer ka, maging innovative ka, at habulin mo yung mga bagay na magdudulot sa'yo ng passion, love, excitement. Huwag ka mapirmi lang sa limitado mong mundo. Kasi paulit-ulit na nga with the pattern here na parang sabi mo, hanggang dito lang ba ako? Hindi eh. May mga mangyayari pang bago eh. Pero subconsciously, parang sinasara mo na yung mundo mo eh. Naghahangad ka ng bago pero ayaw mo namang gumalaw para makuha yung mga bago na yan. So, you need to think this through, Taurus. Okay? Clarify natin siya. The Knight of Pentacles being clarified by Tobilapon, you have the Two of Swords. You need to make a big decision. Kailangan mo mag-decide. For example, this week may darating na opportunity. Napakaganda, kaya mo naman, malaki, eto na yun, eto na yun, eto na yun. Pero sabi mo, ay, ayoko po, pasensya na, hindi ako marunong yan. Ay, ayoko po yan, hindi po yan para sa akin. So, nasasayang yung oportunidad dahil lang nagde-decide kang umatras. You need to decide and face on sa mga bagay na dapat nang tapusin, dapat nang gawin, dapat nang pag-usapan. Okay? Put your love on it para hindi ka mahirapan. Nakita ko dito na sabi na yung spirit guides, ang iyong indecision will make a difference. Okay? Kung lagi kang umaatras, ayaw mo mag-decide, ayaw mong galawin, ayaw mong kantiin, paano tayo lalarga? Okay? Napakagandang lesson yan for you.
In your fortune, meron po kayong solitude and ascending the mountain. Sabi nga dito, in silence, peace prevails. Talagang malalaman mo din ang kasagutan sa loob-loob mo. Kaya kung may pagkakataon ka para mag-solo, halimbawa mag-beach, sa kwarto lang, sa park, no? Because doon darating yung kaliwanagan. At yung kaliwanagan na yan nagsasabi sa'yo na idiretso mo lang daw. Keep going forward pataas sa bundok para maabot mo yung goal mo. Wag hihinto, wag mawawala ng pag-asa. In your fortune, meron po kayong the Ten of Cups. Palakpakan muna. I-claim mo to, Taurus. I-claim mo to. This is big money. Some of you this week are winning something na talaga namang tatagal sa buhay mo for a very long time. Some of you ay lalaki ang kita sa iyong negosyo. Dadami ang kliyente mo this week. No? So talaga may umuulan ng pera sa iyo, umuulan ng biyaya at gift because eto yung panahon mo. Season mo to kumbaga. And get this opportunity para lalong lumawak, lumaki, tumagal sa buhay mo. No? Some of you are going back sa probinsya para magpasko, meeting relatives, meeting angkan, yung buong angkan, and you are there to gather, to comfort each other, and to bond. No? Nakita ko rin dito that your family legacy is very important para sa'yo. Kaya talagang sinisigurado mo na successful yung isang bagay. At huwag ka mag-alala, success is reigning in your life. Alam mo, narinig ko, you will be the first millionaire in your family. Yun yung narinig ko. So, ikaw yung tagapagdala ng biyaya, tagapagdala ng pag-asenso sa pamilya mo. Kaya ngayon, kumapit because bountiful blessing is gonna come for you. Okay? The Ten of Pentacles being clarified by, tumilapon, marasyadong marami. Ten of Pentacles being clarified by the Chariot card. Wow, aabante daw. Sulong, abante, walang patid, walang puknat, walang aberya. No? Kaya ngayon sabi ng yung spirit guides, pagdating sa yung negosyo, para nag-accelerate, parang bumilis, dumiretso yung pag-andar ng inaasikaso mo sa negosyo, sa trabaho, sa project, sa buhay. No? Sabi dito that in your fortune this week, kung ano man yung mga family happenings, it will be smooth sailing at kayang-kaya mo siyang panghawakan. Kung meron ka mga sisimulan na bago, na adventure, na talagang gusto mong maging permanente ito, tumagal, it will happen. It will happen. Talagang susulong ka sa isang bagong journey na talagang long-term ang epekto para sa'yo. Congrats po. I-claim mo to, Taurus, so that it will be yours. Claim, 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 like, like, like. In your fortune, in your divine messages, meron po kayong the answers you need are coming. Yes, yung mga sagot sa mga tanong mo ay darating daw, kaya don't worry. You also have faith in your dreams. Manalig ka daw sa iyong mga pangarap, sa iyong mga panaginip, sa iyong mga minimithi. It will come for you. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Death card. Death card is all about transformation. Huwag mo itong katakutan. Ito yung pagkatapos ng isang bagay at simula ng mga bagong bagay. So, you're actually expecting something new to happen. May mga dapat kang ayusin, baguhin sa sarili, baguhin sa kumpanya, baguhin sa mesa, baguhin sa routine, baguhin sa pagkain, no? You need to transform to be the better you. Okay? Yun ang kailangan mo this week. So, wag ka matakot na mag-grow or umabante sa buhay. Wag ka daw manatili sa comfort zone mo because it's not gonna benefit you. Okay? That Death card, the Ace of Wands. Yes, new life, new beginning. Narinig ko dito, makaisip ka ng bagong paraan sa sitwasyon mo para magbago na yan. Okay? Example, meron kang problema sa pera ngayon at nahihirapan ka sa sitwasyon mo, you really need to transform your diskarte para magbago yung financial aspect mo. And here, makaisip ka ng bago at effective na plan or idea at talagang pag kinapitan mo, taging confident ka, ay magtatapos sa isang lumang sitwasyon. Yun ang talagang kikitil sa mga lumang bagay na akala mo wala ng katapusan, pero dahil sa bagong pagkakataon na to ay talaga namang new life ka na, new beginning. So don't be afraid to try. Don't be afraid to evolve your life. Kasi panahon na to para mag-level up ka. Okay? Napakahalaga po yan para sa inyo. Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have flute, disappointment in a lover or a friend. Meron ka daw kaibigan o lover mo na parang hindi ka natutuwa sa ginagawa niya.
Okay? You also have barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Marami kang iniisip tungkol sa pera, sa trabaho, sa love life, at gusto mong yumabong ito. Gusto mong lumaki, tumagal sa buhay mo, no? So ngayon, you need to figure out saan ba ako nagkakamali. Malibang friend ito, malibang group mates ito. So you need to figure that out this time. Kung ano pa yung mga kulang sa buhay mo na pilit mong hinahanap. Okay? And wag mo daw to basta-basta hanapin lang because you're frustrated. You need to really use your head. Gamitin mo isip mo para malaman mo kung genuine ba yung mga taong yan sa'yo. Okay? You also have chain. Yes, chain of events that will affect your life. Yes, pag kumawala ka na talaga sa kadena na to, talagang dire-diretso yung pag-andar para sa mga bagay na magpapabago sa takbo ng iyong kapalaran. Okay? You also have claw. Be careful, do not take risks. Yan ay isang paalala lamang na kung ikaw daw ay mag-risk, kailangan pinaghahandaan na busisi mong masyado at saka konkreto yung hakbang. Kasi kung hindi ka sure, bakit ka mag-risk, 'di ba? Kung hindi ka pa ganun kadesidido, bakit ka hahakbang? So make sure na handang-handa ka at saka alam mo yung pinapasok mo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, with the an, page of swords, kailangan talaga nakapag-research ka. Absorb ka ng maraming impormasyon para aramas mo yan moving forward. Okay? Para hindi ka maloko, hindi ka ma-scam, hindi ka maantala, hindi ka mapurnada, no? Kasi marami kang alam, di ba? At marami kang pasikot-sikot na naiintindihan. Ang outcome ni Taurus for December 22 to 28, the Six of Wands. Beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. Six of Wands all about success. Nakita ko talaga successful ang outcome mo, pagkalaya mo sa mga tumatali sa iyong ito. You are now actually moving sa pundasyon ng ginagawa mo ngayon, enjoying your life, giving yourself some rest. Kaya talagang super recharge ka para asikasuhin yung mga bagay na kaya mong dalhin hanggang dulo. So nakita ko dito, huwag ka makinig sa mga negative sa paligid mo. Ang focus mo dapat nasa outcome lang at saka sa gusto mo mangyari. Araw-araw magtrabaho ka, araw-araw kumilos ka para marating mo siya. And success is guaranteed para sa'yo. So congrats po. Victory is yours, okay? Narinig ko rin dito na may mga tao sa buhay mo ang maaaring tulungan ka. Doon ka kumapit sa mga taong ginaguide ka, hindi ka pinapabayaan. Talagang they are really there to support you and love you and wants you to win, no? Maraming tayong friends, pero sometimes yung mga friends na yan, ayaw nila tayong manalo o ayaw nila tayong malamangan natin sila. Kaya sa isip-isip nila, ayaw ka nila magwagi. Kaya kailangan doon ka pumunta sa mga taong alam mong manalo ka man o matalo, kaiber sila. Hindi sila may inggit or may insecure. No? Six of Wands is being clarified by the Queen of Cups. Yes, your heart, your nurturing heart, pahalagahan mo daw yung mga ginagawa mo ngayon na alam mo naman na magdadala sa iyo sa tagumpay. Example, ikaw ay DH sa abroad, no, kailangan talaga kapitan natin yan, trabahuin every single day. Alamin natin sa puso natin na kung gaano to kahalaga, hindi lang sa atin, kundi para sa future ng anak, future ng pamilya natin, para maabot mo yung tagumpay. It's all about giving your love, affection, energy, kasi kayang-kaya mo to, basta mahalin mo lang siya, success will be yours, okay? Mahalin mo yung ginagawa mo, you will go nothing wrong para sa'yo. And success is really um, ay darating para sa'yo. Okay? Basta mahalin mo lang siya. O taong yan o bagay na yan, mamahalin ka rin yan pabalik. Okay? So, wow. Taurus, ito po ang inyong December 22 to 28. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for giving Taurus the messages na dapat nilang malaman this time. Sa po kayo nakaresonate, Taurus, comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Merry, Merry Christmas. Enjoy this season. Thank you again for watching hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James for James Tara PH. God bless everybody.